Are you blessed? Are you ready to be even more blessed? Okay. So I'm sure you will all be blessed when you hear the word from Pastor Edwin Pacob. And so I'd like to call him now to share God's word with us and to release the anointing of God upon us. Let's welcome Pastor Edwin Pacob. Good morning po sa ating lahat. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen po. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesus na nabigyan muli ako ng pagkakataon na magkaroon ng lakas ng loob na muling makatayo sa inyong harapan upang magbahagi ng kanyang mensahe at salita. At babatiin ko nga pala muna ng aking nanay. Nay, good morning. Si Nanay Piming po. Hindi niya siguro ako nakikita dahil malayo. So, praise God, ano? Magandang umaga po muli sa ating lahat. Good morning. Happy Bear Months po. Advance Merry Christmas na rin. So, alam naman po natin na kapag Bear Months na, ay marami pong kaganapan. Kaganapan po na mapapansin natin sa ating mga kapaligiran. Sa mga kalsada, sa mga kalye, makita niyo po marami na pong nagsasabit ng mga ilaw, makukulay na ilaw. Ito po yung mga Christmas light. Kahit po sa mga bahay natin, may mga nagsasabit na po ng ganyan. Lalo na po sa mga mall, sa mga pasyalan, at dahil Bear Months na nga po, kaliwat kanan po yung mga sales sa mga mall. Kaliwat kanan po. So, yan po yung mga kaganapan na mapapansin natin. Sumasaya po ang paligid. At dahil Bear Months na nga po, marami po tayong pinaplano. Marami po tayong pinag-iisipan, pinaghahandaan. Kasama siguro dyan yung plano natin kung saan tayo magbabakasyon, saang lugar tayo pupunta, sino mga kasama natin. At syempre, pag-iisipan rin natin kung magkano bang budget na gagastusin natin. At syempre, dahil Bear Months na po, hindi po natin maiwasan din yung hindi natin paghandaan yung mga regalo natin sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating asawa, mga anak, mga kaibigan, magulang, mga kapatid. Hindi po mawawala yan sa plano natin. At hindi rin po mawawala sa plano natin, syempre, yung kung paano natin, hindi naman po sila, kung paano natin tataguan din yung mga inaanak natin. So, yun po alam niyo po maraming kaganapan, marami tayong pinaghahandaan. Ang tanong lamang po, kasama kaya sa pinaghahandaan natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesus? Di po ba magandang tanong po yan? Marami po tayong ina-expect na darating sa atin. Paano nga naman po kung darating na agad ang Panginoon natin? Hindi po ba? Pwede po ba tingnan po natin yung ating katabi? Tignan niyo po, baka may regalong ibibigay yan sa inyo. So, pakisabi po, Happy Bear Months. Ano na? Nakakatawa po, alam niyo pa yung salitang ano na, ay marami pong ibig sabihin, marami pong kahulugan. Marami pong nagtatanong, nag-uutos, or naghihintay ng kaganapan. Alam niyo po, nung bata pa ako, madalas ko marinig yan sa aking nanay Piming. Yang salitang ano na. Dahil tuwing umaga po na malilate ako ng gising, wala pong tigil ang aking nanay na kumakatok po sa aking higaan, sa aking tinutulugan. Malakas po yan kasi po ang sahig namin, kahoy, ang dingding namin, kahoy din. So, paulit-ulit ang aking nanay Piming, nakakatok yan, babalik sa aking higaan. At alam niyo po ang sasabihin niya habang kumakatok yan, anak, tanghali na, gumising ka na. Ano na? Yan. Paulit-ulit po yan hanggang hindi ka po bumabangon, yan po ang kanyang sasabihin at kanyang gagawin. At siyempre habang tumatagal po na bumabalik siya, nagbabago na po yung boses niya.
Medyo galit na po yan. Anak, tanghali na. Gumising ka na. Ano na? Babangon ka ba? Ganon. Yan po ang aking nanay. Kaya po nasanay po kami magkakapatid na talagang maaga pong nagigising. Kasi nga po, kailangan ko pong gumising mga between 4 to 5 a.m. ng madaling araw para pumunta po sa kangkungan na malapit sa aming lugar. Kasi nga po, nakatira po kami sa squatter area na kung saan may kangkungan. So pupunta po ako sa kangkungan na yon. Sa umagang yon, malamig ang tubig hanggang baywang ang lalim. Hindi po para maligo. Pakakala nyo, doon ako paliliguan ng nanay ko. Hindi po. Pupunta po ako doon sa kangkungan na yon para kumuha po ng 5 sako ng kangkong. Tatabasin ko po yon. Kailangan ko po makakumpleto ng 5 sako ng kangkong. Hindi ko po ibibenta yon, tatagtarin ko po yon para ipakain po sa aming baboy. Pagkatapos ko pong matagtag yon, yung mga kaning baboy naman po na leftover ng aming mga kapitbahay, ihahalo po namin doon, kasama po yun sa lulutuin. At dahil nga po sa squatter area kami lumaki ng aking mga kapatid, ng aking pamilya, dikit-dikit po ang bahay. So marami pong bahay. So ang ginagawa po namin magkakapatid, naalala ko pa nga po, bawat bahay po sinasabitan namin ng lata para yung mga tira-tira lang ng pagkain, doon po nila ilalagay. Kinukolekta po namin yun tuwing hapon. At siya naman pong lulutuin namin pagdating ng umaga. Yun po yung niluluto ko. So, lulutuin ko po yun halos 2 drum. At pag naluto na po yun, akin pong hahaluin. Walang tigil sa kakahalo para po lumamig. Kasi hindi nga po pwedeng ipakain sa baboy yan ng mainit. Mapapaso sila. Hindi po ba? So, pagkatapos kong mapakain po yan, magdudumi na po yan, magkakalat po yan sa kulungan. Napakarami po yan. Minsan, ang pagkaka-alaala ko, mga 30 hanggang 50 karami yung baboy ng tatay ko noon. So, isa-isa pong paliliguan yan. At pagkatapos ko pong mapaliguan yan, saka lang po ako pwedeng umuwi. Para ako naman po ang maligo, kasi amoy baboy na rin po ako noon. Kasi papasok na po ako sa eskwela eh. Alam niyo po, araw-araw, mahirap, nakakapagod. Pero napakasarap sa pakiramdam. Dahil kapag darating ng aking tatay para tingnan ko nagawa ko na yung trabaho ko, makikita ko ang aking tatay, lumalakad po siya sa pilapil, ano? Tanaw na tanaw mo po siya na nakangiti na. Kasi nakita niya may umuusok na ron sa lutuan ng kanin baboy. Nakangiti na po ang aking tatay na lalapit sa akin yan. Kung di niya po ako tatapikin sa aking balikat paglapit niya, aakbayan niya po ako. Alam niyo po ba, kahit hindi nagsasalita ang aking tatay, ramdam na ramdam ko po yung kasiyahan, kagalakan niya, at pasasalamat niya. Kulang na lang sabihin ng aking tatay na, "Good job anak, maraming salamat. Nagawa mo yung trabaho mo, natulungan mo ko." Huwag po kayong malungkot. Mukhang seryoso kayo eh, no? So, ganito po, no? So, sa ating pong mga Kristiyano, sa ating pong naniniwala tayo na anak tayo ng ating Panginoong Hesus, anak tayo ng Diyos, hindi po ba napakasarap sa pakiramdam na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay nakangiti po siya? Habang bumababaw po siya, nakangiti po siya, nakatingin sa'yo, nakapokus ang tingin niya sa'yo. 2 kamay, welcome ka niya. At sasabihin, "Good job anak, well done." Ang maganda pa nito, sasabihin niya sa'yo, "Sumama ka na sa akin. Punta tayo sa bahay ng aking ama. Sabay tayong kakain." Hindi mo ba napakasarap? Paano naman po kung ang senaryo ganito? Habang dumarating naman ang ating Panginoon, hindi po siya nakatingin sa'yo. Hindi ka niya pinapansin. At hindi mo rin siya mapansin. Kasi nga po, nakatulog na naman tayo. So, nakakalungkot po isipin ang tagal nating hinihintay ang pagdating ng ating Panginoon. Hindi niya pala tayo maisasama. Dahil hindi po natin nagawa ang kanyang pinagagawa sa atin. So, ano po ba mas gusto natin? Yung makasama tayo o hindi? Konti lang yata ang gustong sumama. So, sige.
Okay, pwede po ba manalangin tayo sandali? Pwede pong yubuko tayo. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa araw na ito na dinala mo po kami ng ligtas at maayos, mahal kong Panginoon, para makapakinig ng iyong salita. Dalangin namin, Ama, na buksan mo po ang aming puso at isipan at sa pamamagitan po ng iyong salita ay mabago po ang aming puso, mahal kong Panginoon, ang aming pananaw. Samahan mo po kami sa oras na ito, mahal kong Panginoon, at hayaan mo, mahal kong Panginoon, ang iyong salita ang bumago sa aming buhay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po ulit, ano? Ang ibabahagi ko pong mensahe ay may pamagat po na, meron ba dito? Ayan, napakaganda po, no? Sabi nga ni Sister Ruth, bakit English? Tagalog yung mga ginamit kong verse. Para po medyo maiba naman. So, ang pamagat po ay while we are waiting. Habang tayo po ay naghihintay. Habang tayo po ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Habang tayo po ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon Hesus. Ano nga po kaya ang ating pinagkakaabalahan? Ano kaya ang ating ginagawa? Ano kaya ang ating priority? Alam naman natin na talagang malapit na. Sa lahat ng lugar, maririnig mo kahit sa ibang bansa, no, na may mga Christian church, talagang sinasabi nila na malapit na dumating ang ating Panginoon. Kumbaga, isang hakbang na lang daw. Maniniwala ka kasi yun po ang nakasulat sa Bible. Yun po ang nakasulat sa Bible. Yung nga lang po, naniniwala po ba kayo na wala ni isa man sa atin? Maging ang mga anghel daw sa langit ay hindi nila alam kung kailan babalik ang ating Panginoong Yesus. So, ibig sabihin, anytime pwedeng bumalik ang ating Panginoon, pero wala pong nakakaalam, kahit na po yung mga pastor na nagpipredict or mga prophet na nagpipredict or yung mga manguulan na nagpipredict na bukas, sa makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, talagang darating na ang ating Panginoon. Wala pong nakakaalam. Kahit na nga po ipatawas mo pa yan sa albularyo araw-araw, hindi nila makikita kung kailan darating ang ating Panginoon. Kahit na sinong albularyo pa ang gamitin natin, wala pong nakakaalam. Kaya nga po, makikita po natin yan dito sa Mateo 24:36. Sabi nga dito po, ngunit sa araw at oras na yon ay walang nakakaalam. Talagang walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Naniniwala po ba kayo sa salita ng ating Panginoon sa sinasabi niya na walang nakakaalam? Naniniwala din po ba kayo na buhay ang ating Diyos? Alam niyo po ba? Tatanong lang po ako, sino ba sa atin ang sumasampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Yesus? Sino po ang naniniwala? Ayan. Ang tawag po dyan ay believer ni Jesus. Tama po ba? Ang tanong ko naman po, sino naman po ang sumusunod at tagasunod ng ating Panginoong Hesus? Meron po ba dito? Ayan, ang tawag, mukhang konti na lang, mas marami po ang naniniwala. Ang tawag po dyan ay follower ni Jesus. Hindi po ba? Alam niyo po, sa maikling paliwanag, ang believer ay mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Naniniwala tayo ng ating Hesus ay namatay at nabuhay para sa ating kaligtasan. At naniniwala tayo na siya ibabalik. Dahil naniniwala tayo na siya ang ating Panginoon, naniniwala tayo na kaya niyang gumawa ng himala. Kaya niyang magpagaling ng mga sakit. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya niyang bigyan ng paningin yung mga bulag. Kaya niyang palakarin daw ang mga lumpo. Yan ang mga naririnig natin. At napatunayan naman natin yan, Kahit may mga sakit nating cancer, kaya niyang tunawin yan. Kaya niya pong tunawin yan. At maniwala kahit hindi, kung meron kayong problema sa inyong mga anak, lalo na po sa inyong mga asawa, kayang-kaya niya pong baguhin lahat yan. Paniwala ka lang, kaya niyan. Talaga naman pong kaya niya Kahit yung negosyo mo, kaya niyang ayusin Dahil naniniwala tayo na Diyos ang buhay natin at wala pong imposible sa Kanya. Lahat posible, maniwala ka lang. Amen po ba? Nakakasunod po ba ang lahat or medyo... Okay. Alam niyo po, lahat po tayo naniniwala. Lalo na po ang pamilya namin.
Talagang naniniwala kami, nananampalataya kami na talagang buhay ang ating Panginoong Hesus. Naalala ko nga po nung dumaan kami sa matinding bagyo, matinding pagsubok, itong lang nakaraang taon, ilang buwan lang ang nakalipas, nang ibahagi ko sa inyo ang nangyari sa aking bayo na si Pastor Jim, na asawa ni Sister Nelly. Sa hindi po nakakaalam siguro, si Pastor Jim po ang kauna-unahan pong naging Kristiyano sa amin, tumanggap sa Panginoon. Lahat po sa pamilya namin nakakilala sa Panginoon dahil sa Kanya. Sa Kanya po nag-ugat yung binhi ng ating Panginoon. Kaya, nung nagkasakit po siya, nalungkot po kaming masyado, no? Halos napaluhod nga po kami. Halos napaluhod kami talaga sa kalungkutan. At alam niyo po ba, wala pong kasiguruhan na kahit na nadala na po namin siya sa kilala at sinasabi nila magaling na ospital, kahit na yung mga eksperto, mga espesyalista na doktor ang tumitingin sa kanya, wala pong kasiguruhan na siya'y gagaling at maliligtas. Kahit na po sabihin natin na may pambili ng gamot, pambayad sa bill, wala pong kasiguruhan. Ang tanging pinaniwalaan lang po namin, meron kaming Diyos na buhay, na kayang gumawa ng posible sa mga imposible. Amen po ba? Alam niyo po ba kung maririnig niyo po yung mga sinasabi ng doktor ng panahon na yon, nung nasa ospital kami? Ang sabi po ng doktor, ang chance po ni Pastor Jim na makasurvive, o sabihin natin mabuhay, is very slim. Masyado nang manipis. Kasi nga po, yung pagkaka-stroke niya is masyadong severe. So talagang habang naririnig po namin yung mga sinasabi ng doktor na severe, at kung sakali naman po daw siya ay gagaling, magiging bedridden na talaga. Katulad po ng same case na pasyente rin na lumabas ng hospital after 6 months, nakatubo pa rin siya. Dahil hirap pong huminga, dahil po tinamaan na yung lungs, nag-collapse na. Alam niyo po, habang narinig po namin yun, talaga po, lalo po si Pastora Nelly, at talaga pong ramdam mo talaga yung pag-aalala sa kanya. Lalo na po nung sinabi ng doktor nga na nag-collapse na yung lungs ni Mr. Iderio, nag-collapse na yung lungs niya, kailangan na namin siyang tubuhan. Madaling araw po, nag-uusap kami ng ate ko, sabi ko, wala tayong choice eh. Sabi ko ganun. Kasi po, ang pagkakaalam nga po natin talaga, lalo na po nung panahon ng COVID, pag tinubuhan ka po, diretso cremate ka na. Tama po ba? Oh, yun naman po talaga eh. Kaya nakakatakot. Kasi marami po kaming narinig na kapag tinubuhan, ilang oras lang, ilang araw lang, patay na eh. Sabi ko, kung ano yung the best sa kanya, basta maniwala tayo, nagagaling. Ang sabi nga ni Sister Kit, huwag nating tanggapin yan. Buhay ang Diyos natin eh. Walang imposible sa Kanya. So patuloy ang prayer namin. Halos pati mga anak ko, lumuluhod talaga para gumaling ang aking bayaw. Lalo na po nung narinig ko na sinabi ng doktor na yung mga ugat niya sa brain niya, nagpuputukan na raw. Yung word na nagpuputukan, naisip ko parang watusi. Alam niyo ba yung watusi? Sabi ko, malamang makukomatos talaga. Pero sabi ko, hindi. Kayang pigilan ng ng Panginoon yan, kahit na may mga bleeding yan. Kayang patigilin yan. Praise God, talagang tumigil. Even yung mga doktor po hindi makapaniwala. Ini-expect nila 6 months si Pastor Jim sa hospital. 1 month pa lang yata, lumabas na. Diba? Nakakagulat at talagang hanga ka sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Sobrang galing niya. Sabi ko nga, walang imposible sa ating Diyos. Maniwala ka lang. Hindi po ba? Alam niyo po ba? Ito nga po, kung tatanungin ko po kayo, gusto niyo naman dumating ang ating Panginoon? Oo. Sigurado po kayo paano po kung hindi po tayo ready? Sigurado bang ready na tayo? Alam niyo po ba, kadalasan ng tao,
kapag dumadaan sa matinding pagsubok at hirap na, alam niyo po ba sasabihin niya minsan, Lord, sana dumating ka na para hindi ko na maranasan to, hindi na namin maranasan. Walang mawala, madisgrasya sa amin. Yun naman po talaga eh. By nature, ang tao, ang pinaka iisipin nila, ganun na lang. Para hindi matapos na yung paghihirap, yung problema. Lord, dumating ka na, kunin mo na kami. Ayaw niya naman siya lang. Gusto niya sama-sama. Diba? So, praise God, kung ang lahat po ng Kristiyano tulad natin ay believer, sino kayang matatawag na follower ni Jesus? Sino kayang kanyang tagasunod? Sino kayang susunod sa kanyang pinag-uutos? Yun lang po ang tanong ko. Tayo po, karamihan po sa atin tanongin mo, yes, believer ako ni Christ. Pero follower ka ba? Tagasunod ka ba? Sumusunod ka ba sa kanyang inuutos? Ito po yung isang Great Commission na sinasabi, na babasahin ko, isa sa mga kautusan niya. Dito po sa Mateo 28:18 hanggang 20. Andiyan po ba? So, sabi po dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Sabi ng Panginoon, kaya humayo kayo, liwanag po instruction niya, kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Hindi lamang dito sa church natin, hindi lang sa Pilipinas, sa lahat daw ng bansa, lahat siguro ng kaya nating abutin. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo sila sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Totoo naman po yan Hindi po tayo kailanman iniwanan ng ating Panginoon. Naranasan po ng pamilya namin yan Kung talagang down na kami, inisip namin, hindi, nandyan si Lord Hindi kami matatakot, hindi niya kami iiwanan, hindi niya kami pababayaan. Alam niyo po ba, kung believer ka pala, dapat ay follower ka din. Naniniwala po ba kayo? Kaya kung naniniwala ka sa ating Panginoong Jesus, dapat ay sumusunod ka din sa kanyang utos. Tama po ba? So siguro dadami na po ngayon ng follower, So dapat po pala magkasama yan. Kung naniniwala ka, sumusunod ka. Alam po ba nating lahat? Lahat po tayo. Lahat ng kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ay may misyon na dapat gampanan. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat po tayo, nakakilala na tayo Alam nating meron na tayong Diyos meron tayong misyon na dapat gampanan. Lahat po, wala pong excuse. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus, tinanggap niya bilang Panginoon at tagapagligtas, meron kang misyon dapat gampanan. Ito nga po, may misyon na dapat gampanan. Ang misyon natin ay hindi lang pumunta sa church, magsimba, makinig ng kanyang salita, magsabi ng Amen. Tama po ba? Amen. So, pasensya na po yung medyo magaling umilag, hindi po tatamaan sa mga sinasabi ko. Dapat medyo magaling kayo umilag, So, ang sabi nga po dito, humayo kayo at huwag matulog sa church. Aray ko. Kailangan sabi ko po sa inyo, medyo magaling kang umilag. Sabi po, humayo kayo at huwag matulog sa church. Tumayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa loob at labas ng church. Hindi lamang dito. Alam niyo po ba nakakalungkot Nakakalungkot kung darating ang ating Panginoon. Imagine niyo, tayo lang ang maliligtas. Dahil tayo lang ang sumusunod, tayo lang ang naniniwala. Paano po yung ibang mga kaibigan natin? Kamag-anak natin, kapitbahay natin, katrabaho. Sabi ko, Panginoon, oo nga
Napakarami. Kaya yun ang utos ng ating Panginoon eh. Sabi pa dito, ipakilala ninyo ako sa lahat ng lugar. Sa lahat ng bansa, lumabas tayo sa ating comfort zone. Diba? Tayo, komportable na. Kaya nga karamihan dito sa atin, nakakatulog siguro. Sobrang lamig eh. Madali kang antukin, ano? Tama po ba? Alam niyo po ba, may ikukwento lamang po ako, no? May kilang naman po to. Alam niyo po ba, pag umaalis po ako, o pupunta po ako sa ibang bansa, hindi ko po maiwasan ang hindi tanungin ng aking sarili. Kasi nga po, alimbawa, pupunta po ako ng Japan, kung saan bansa po. Kasi po sa mga lugar po na yon, marami pong hindi nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. At ang Diyos po nila, na sinasamba nila, meron po mga baka, di po ba? May mga kambing, meron pa nga mga daga eh, may mga insekto pa nga, may mga puno pa nga, may mga halaman pa nga. Yan po yung mga sinasamba nilang Diyos. So sabi ko, Panginoon, nakakaawa po talaga sila no, kung hindi talaga makakarating ang iyong salita sa kanila. Siyempre, medyo excuse po tayo pag nakita natin yung ganong sitwasyon sa ibang lugar, sa ibang bansa. Kasi nga po, iba yung lingwahe natin. Hindi po ba? Paano tayo makikipag-communicate sa kanila? Eh, baka tatawanan ka lang nila. Pero wala po tayong excuse sa mga kapwa natin na nakakaalam ng ating salita, ng ating lingwahe. Pwede po natin siyang i-share ng i-share. I-share po natin ng i-share. Alam niyo po ba, minsan po sumasakay po ako ng Grab. Alam niyo, sa maikling kwentuhan namin ng driver na sasakyan ko, hindi po ako nahihiya eh. Hindi na ako nahihiya. Magmula nung sinabi ko at nakipagdila ko sa Panginoon, Lord, pagalingin mo lang si Pastor Jim. Lahat ng pamilya namin magdadala ng kaluluwa sa iyo. Hindi kami mahihiya na ipakilala ka bilang tunay na Diyos. Yun po ang ginagawa namin eh. Maski si Pastor Ranere no, na nakumpine sila sa ano ba yun? Orthopedic ba yun? Sis, no? Orthopedic. Eh, ang dami pong pasyente ron eh. Kasi nagpaparehab po si Pastor Jim eh. Ang dami pong pasyente ron, ano? Pinatatanggap po ni Pastor Ranere yung mga pasyente ron. So, may purpose din talaga, no? So, wala po tayong excuse. Hindi lang po dapat dito tayo sa church natin. Hindi lang po dapat dito sa church natin. Kung tayo lang ang maliligtas, ilan lang tayo eh. Milyon-milyon pa ang taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon. So, kaya nagtatanong muli ang ating Panginoon. Ano na? Tanungin niyo ang sarili niyo at katabi niyo. Ano na? Ngayong parating na ako, sabi ng Panginoong Yesus, ano na? Ano na ang gagawin mo? Saan ka ba abala? Ano ba ang priority mo sa buhay? Siguro, isa sa mga dahilan po, sobrang abala tayo sa trabaho. Kasi may pamilya tayo eh. Trabaho tayo ng trabaho, overtime tayo ng overtime. Kaya pag-uwi natin sa bahay, pagod na tayo. Wala na tayong panahon para magbasa ng Bible. Mas gusto natin manood ng TikTok. Di po ba? Wala na po tayong oras eh. Hindi na nga tayo makapag-share ng salita ng Panginoon sa ating mga kasama sa trabaho. Siguro ang isang dahilan pa po ito, sobrang abala din tayo sa ating negosyo. Expand tayo ng expand. Palaki tayo ng palaki ng negosyo. Paliit naman ng paliit ang oras natin na ibinibigay sa Panginoon. Nakikita niyo po ba? Yan po gawa ng kalaban yan eh. Gagawin kanyang abala eh. Sisilawin kanya sa maraming bagay. Maari pong abala tayo sa pangailangan ng ating pamilya. Tanong nga lang po ano nga ba pangailangan nating pamilya? Hindi kaya yung pangailangan ng ating pamilya luho na lang? Alam niyo po ba yung luho? Yung hindi naman kailangan, pero kailangan nating gawin, kailangan nating bilhin. Halimbawa lang po meron tayong anak na pinag-aaral sa mamahaling school. Pinipilit natin gawin yung kahit ipangutang natin para lang ipagyabang, para lang ipakita sa ating mga kaibigan na yung anak natin nakapag-aral. Naniniwala naman po kami magkakapatid eh. Karamihan naman po sa amin galing po sa public school eh. Iba po yung mga
naunang mga senador dati, sila Jubito Salonga. Public school po yung mga yan eh. Pero ang tatalino nila, di ba? Sila yung magagaling na senador. So, expand. So, yung nga po maraming pangangailangan ng ating pamilya. Kaya trabaho tayo ng trabaho, expand ng negosyo. Minsan nga po may sasakyan ka ng ginagamit, nakita mo lang yung kapitbahay mo, bili ka na naman ng sasakyan. Makakita ka lang ng bagong modelo, magpapalit ka naman, pero lahat po ay hulugan. Alam niyo ba, habang kumukuha tayo ng hulugan, dumadami po ang ating trabaho. So, yun po talaga. Even yung mga gadgets natin, na pinipilit natin ibigay sa ating mga anak. Ako nga po, pag nagbi-meeting po kami, pag pupunta po ako sa hotel at nakipag-meeting po, kung di nga lang po ako kinakantsawan ng mga ka-meeting ko, kasi po minsan ang gamit ko keypad eh. Keypad lang po ang gamit ko. Kaya lang minsan nahihiya na rin ako, pinagtatawanan nila ako. Sabi po nila, hindi namin malaman kung boss ka talaga ng kumpanya mo eh, kasi keypad lang ang gamit mo. So napilitan po akong bumili ng Android. Pero never po akong bumili ng mga iPhone na mamahalin, cellphone na mamahalin. Eh yung iba nga po, di ba? Nakabili na ng iPhone, upgrade na naman ng upgrade. So nakakalungkot po Nakakalungkot po. Kung yung mga bagay na yan, nagiging dahilan para maubos ang oras natin, ay mag-isip-isip po tayo. Kung luho po yan, gastos tayo ng gastos, bili tayo ng bili, pasyal tayo doon, abroad tayo doon. Hindi po ba napapansin nyo? Kung yan luho, okay lang po okay lang naman sana kung tayo po ay mga contractors. Hindi po ba? Okay lang po sana kung may mga project tayo Kaya pwede ba tapikin nyo minsan yung mga anak nyo, anak, o yung mga asawa nyo, no? Hindi mga asawa nyo o pamilya nyo. Diba? Hindi ako kontraktor. Diba? Hinay-hinay lang sa paggastos. Diba? Huwag nyo akong turuan maging kontraktor. Diba? Diba? Nakukuha nyo po ba? So, praise God, Yung mga pamilya natin, paalalahanan natin. Huwag nila tayo pilitin na maging kontraktor. Yun lamang po. So, alam niyo po ba yung mga gadgets na yan? Maski ko noong mga nakaraan, yung cellphone na yan, dahil nga po nagkaroon ako, pero di naman po iPhone to, mumuray lang naman po. Nasanay ako dati na kapag gigising po ako sa higaan, kinakapa ko yung cellphone ko. Babasahin ko na po yung mga text, mga messages, sa mga Viber. Minsan mababasa mo siguro sa inyo, may mga basher na, kaya minsan umiinit na yung ulo mo. At pag hindi ka na kontento, ayan, magti-TikTok ka na, nauubos mo talaga ang oras natin sa mga bagay na yan na ginagamit ng kalaban. Maging sensitive po kayo sa galaw ng kalaban. Totoo po yan. Kaya po napakaganda na paggising natin sa umaga, simulan natin na hinahanap natin ang ating Panginoon. Simulan natin na hinahanap natin ang ating Panginoon. Amen po ba doon? Huwag yung cellphone, huwag yung TV. Kasi naniniwala ako at alam natin na kapag inuna natin ang ating Panginoon, magiging payapa ang ating kapaligiran. May problema man dumating, lalampas ng hindi natin namamalayan. Hindi po ba? Napakaganda po, di ba? So, alam niyo po, isa pang dahilan siguro, na nawawalan tayo ng focus sa ating Panginoon, yung sobrang abala sa pag-iisip natin ng problema sa ating pamilya. Problema sa ating anak, sa ating asawa, maging sa mga ating biyanan, kung problema natin yung biyanan natin, problema talaga. Di ba? So, alam nyo, wala naman po tayong magagawa Kaya lahat ng problema natin, ibigay natin sa Panginoon. Mag-focus tayo sa Kanyang inuutos. At yung hindi natin kaya, ibigay natin sa Kanya. Huwag nating madaliin yung mga bagay-bagay na maayos. Kasi meron siyang right time at perfect time para mangyari ang lahat. Para mabago ang anak mo, ang asawa mo,
ang biyanan mo, ang kapatid mo, meron pong perfect time na nakaset dyan ng ating Panginoon. Kaya isuko na natin lahat yan sa ating Panginoon. Alam niyo po, ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit hindi natin magampanan ang ating misyon. Narito nga po pala yung isa sa mga isinalaysay ni Jesus. Sana magbigay ng aral sa atin. Makikita po natin yan sa Lucas 12, 15 hanggang 21. Isa po itong halimbawa. Isang paalala po ito. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Naniniwala po ba kayo na kahit gaano kadami ang kayamanan mo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Panginoon kung hindi ka naging matuwid at hindi mo sunod ang kanyang utos? Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Wow, umani ng sagana. Ibig sabihin, siksik, liglig at umaapaw, Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na, sabi niya, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at pagpapatayo ako ng mas malalaki. Mag-expand uli ako. Expand, walang katapusan na expansion. At doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kahit magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Kumbaga, pondong-pondo ka na, ayaw mo pa rin tumigil, Alam niyo po, ang tao wala naman talagang contentment Magkakaroon ka lang ng contentment kapag lagi mong kinakausap ang Panginoon dahil siya magpapaalala sa iyo. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito ay babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Kanya nang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kung naabot mo na yung target mo, okay na yun. Mag-focus ka na lang sa ating Panginoon. Huwag na nating dagdagan pa ang alalahanin sa buhay. Dahil habang nag-aalala tayo sa maraming bagay, ay sigurado ako na mababawasan at mababawasan ang oras natin sa Panginoon at malalayo tayo sa misyon na ipinagagawa niya. Maging sensitive po tayo sa gawa ng kalaban, sa galaw ng kalaban. Bibigyan niya po tayo ng mga problema, yung mga pangailangan natin, lagi kanyang bubulungan na bumili ka ng ganito, umutang ka ng ganito, iswipe mo lagi ng iswipe yung mga credit card mo. Sa bandang huli, mapipressure at mai-stress ka, Hindi, totoo naman po yan Kaya po ako, wala po akong credit card Wala po akong credit card. Kasi nga po, amplifier po yung credit card Hindi naman po sa inano ko, Kung magagamit mo siya ng tama, okay lang. Pero ang credit card po kasi amplifier yan Lumalakas ang loob mo Diba? Meron akong 1 million dito. Swipe. Makita mo yung bill mo, tuloy-tuloy na. Tapos mamumroblema ka sa pambayad. May stress ka ngayon. Ibig sa manalangin ka kung ano-anong gagawin mo. Papasok ka maging kontraktor? Di po ba? Nakukuha niyo po ba? Gagawa tayo ng hindi mabuti? Kasi pressure na tayo Tahimik tayong lahat. Mukhang gusto niyo maging kontraktor. Kaya, sabi ko nga po, huwag na po tayo mangarap maging contractors. Sigurado Alam mo na kung saan ka mapupunta. Ito ang tanong, kailan pa kaya natin ibibigay ang oras natin sa ating Panginoon para gawin ang kanyang iniuutos? Kailan pa nga? Kailan pa? Kung kailan malabo ng ating paningin at hindi na tayo makapagbasa ng salita ng Panginoon, kung kailan mahina na ang katawan natin at hindi na kaya humayo, o kung kailan mahina na ang tuhod natin at hirap na tayong tumayo, hirap na tayong lumakad, doon lang ba tayo kikilos? Sasabihin natin, maglilingkod na ako sa iyong Panginoon, uugod-ugod ka na?
Yung ba ang gusto natin na ibalik natin sa ating Panginoon? Or kapag wala na yung mga resources natin na binigay sa atin ng Panginoon, or kung yung boses mo mahina na at paus na, maririnig ka pa ba ng mga tao sa iyong sinasabi tungkol sa ating Panginoon? Ito pa nga po ang mabigat, ano? Siguro po nakakailag naman kayo, no? Kung kailan mahina ka na at may sakit na at malapit ka nang mamatay, saka mo sasabihin, Lord, susunod na ako sa iyo, maglilingkod na ako sa iyo. Nakakalungkot po, ano? Pero alam niyo po, hindi po malulugod at nalulugod ang ating Panginoon na ang ibibigay or ilalaan natin na oras sa Kanya ay tira-tira na lang or leftover. Nakuha niyo po ba? Hindi mo matutuwa ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Malaki ang kapalit ng ating kaligtasan. Buhay ng ating Panginoon. Para bigyan mo siya ng tira-tira sa buhay mo. Binigay niya yung the best sa iyo eh. Tira-tira lang ba ang dapat na ibigay natin sa Panginoon? Kaya nga po, ibigay natin yung the best sa Kanya habang tayo'y malakas pa. Maliwanag pa ang ating mata. Malakas pa ang ating tuhod. Diba? Kailan natin ibibigay kapag naka-wheelchair na tayo? Kukuya-kuya-kuya na lang tayo sa isang tabi, naghihintay tayo ng kamatayan. Nakakalungkot po. Kaya nga po, ano, mag-focus na lang tayo sa ating Panginoon dahil alam nating darating na siya. Huwag na sa mga pangailangan at problema. Nalungkot na po kayo, no? Sabi nga po, no, if we count our blessing one by one, kung bibilangin natin ang mga pagpapala ng Panginoon, isa-isa, we will not have time to count our problems. Tama po ba yun? Subukan mong bilangin lahat ng pagpapala ng Panginoon. Hindi ka matatapos magmula ng bata ka. Lahat ng hiningi mo sa Panginoon, binigay niya. Di ba? Sinabi mo lang pagalingin mo ko, pinagaling ka. Sinabi mo bigyan mo ng pang-tuition fee ang anak ko, binigay niya. Hindi po ba lahat ng hiningi natin? Magmula bata tayo, pagkain natin, damit natin, binigay ng ating Panginoon. Hindi po ba? Alam niyo po, medyo mabigat yung mensahe. Maski ako nga po napapaisip eh. Ano nga ba ang kaya kong ibigay sa Panginoon? Diba? Kailan ko kayo ibibigay yung gusto niya? Kaya nga po, kahit na hindi po ako magaling na speaker, pinipilit kong tumayo para sa ating Panginoon. Lahat po naman tayo ay may kakayanan. Kakayanan na magbahagi ng kanyang salita. Hindi lamang sa simbahan na to, kundi sa maraming tao. So, marami pong salamat at God bless po. Puputulin ko na po. Alam ko malungkot na kayo. Teka po, pwede po bang manalangin tayo sandali, Sa Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong mensahe sa araw nito. Alam namin, mahal kong Panginoon, na sa pamamagitan ng mensahe na narinig namin at ipinarating mo sa amin, mahal kong Panginoon, ay tutulungan mo po kaming mabago. Mabago ang aming puso, mabago ang aming isip, at mabago ang aming pananaw. At magmula sa oras na ito, Panginoon, pagharian mo na ang aming buhay. Huwag mo na pong hayaang mawala ang focus namin sa iyo. Lagi mong paalala na kailangan namin laging nakaangkla sa iyo, laging nakahawak sa iyo, mahal kong Panginoon, upang hindi po kami maligaw. Muli, mahal kong Panginoon, maraming salamat sa buhay na ipinahiram mo sa amin. Nawa, maging kalugod-lugod ito sa iyo at magamit mo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen po, dumako naman po tayo sa banal na hapunan, Naniniwala po ba kayo na namatay ang ating Panginoong Hesus na buhay at talagang siya ibabalik? Naniwala po ba kayo? Amen. At nais niya na alalahanin ito sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na hapunan. Sabi nga po sa 1 Korinto 11:26,
Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pwede po ba itaas natin ang ating mga elements at maikling panalangin lamang po. Panginoon, maraming salamat sa buhay mo na inialay mo sa aming kaligtasan. Maraming salamat, mahal kong Panginoon, sa kabutihan mo. At sa pamamagitan, Panginoon, ng tinapay na ito na sumisimbolo ng iyong katawan at ang Diyos na ito na sumisimbolo ng iyong dugo, mahal kong Panginoon. Basbasan mo po ito, mahal kong Panginoon. At bago namin ipartake ito, mahal kong Panginoon, linisin mo kami, mahal kong Panginoon. Linisin mo po ang aming mga kasalanan. At naniniwala kami, mahal kong Panginoon, na lahat ng aming kasalanan ay nalinis mo na. At lahat ng aming karamdaman ay nawala na, tinunaw mo na sa pangalan ni Jesus. Muli, maraming salamat, mahal kong Panginoon. Patnubayan mo, mahal kong Panginoon, ang lahat na narito na naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen po. Thank you very much po sa inyo lahat. As you're taking the bread and drinking the juice, receive your healing from the top of your head to the soles of your feet. For there is healing in Holy Communion. There is healing in the sacrament of the Holy Eucharist. And so as you take the bread and drink the juice, you receive healing in your bodies. But this morning, I just want to do this, for us to do this, especially. One of our long-time workers in this church is in the hospital. He's seriously ill. Pastor Mel led you to pray for him earlier, Brother Tony Aguila. I want us to offer this communion for his miracle healing. Amen. The same that when Pastor Jim was sick, we offered communion for him. And every day, I took communion for and on behalf of him. And so today, I included Brother Tony Aguila in the communion that I took this morning before my breakfast. So I just want us to express this from our hearts and lift our hands to heaven and say, Father, we believe there is healing in Holy Communion. And just as we receive this healing for our bodies, we want to offer the Holy Communion that we took this morning for the miracle healing and the speedy recovery of Brother Tony Aguila. And we also offer it for the speedy recovery and the full rehabilitation of Pastor Jimmy Dario. In Jesus' name. And everybody said, Amen. Amen. And you heard very clearly from the message that was shared with us by Pastor Edwin Paco, that the will of God is for us to preach the good news to every creature. And the reason for this is because God so loved the world. Because God loves everyone. He wants everyone to be saved. And that's why He has given us the marching orders to share the gospel to everyone that we can share it to, so that they may be saved. Because the will of God, the heart of God, is for all men to be saved. And so if you are not yet saved, if you are here in this service this morning, and you have not given your heart and your life to the Lord Jesus Christ, God's will is for you to do so. Because God loves you.
and He wants you to be saved. And for those of you who are out there watching on Facebook Live, whether you're watching live right now or you're watching this on replay, and those of you who are watching this on YouTube, remember, God loves you and He wants you to be saved. He wants you to be with Him forever and ever in heaven. And He has said in His Word, the only thing that you need to do to be saved and to spend eternity with God in heaven is to receive His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, as Savior and Lord. And I'm inviting you this morning to do this, to open your heart to Jesus and confess Him as your Lord and your Savior now and forevermore. All you need to do is repeat this prayer after me, say it aloud, and coming from your heart. So let's pray, and let's say, Almighty God, I believe with all my heart that Jesus Christ is alive. He is your only begotten Son, and you raised Him from the dead. And I confess with my mouth, Jesus Christ is my Lord and my Savior. Lord Jesus, come into my heart. Take over my heart and my life from this day on. Forgive me for all my sins and seal my salvation with your most precious blood and the power of the Holy Spirit. Amen. At kung nais naman yung sabihin ng panalangin yan sa Tagalog o sa wikang Pilipino, ganun din po gagawin natin. Sumunod po kayo sa akin. Bigkasin nyo ng malakas na nagmumula sa inyong puso ang panalangin ito. Sabihin po natin, makapangyarihan Diyos, nananampalataya ako ng buong puso na si Yesu Kristo, ang inyong bugtong na anak, ay buhay. Binuhay niyo siya mula sa mga patay at pinahahayag ko ngayon sa aking mga labi na si Yesu Kristo ang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa aking puso. Pagharian niyo po ako at patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. At selyuhan niyo po ang aking kaligtasan ng inyong banal na dugo at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. 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 Hallelujah. Will you please flash 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8? The heading of this verses is generosity encouraged. How many of you are generous? Amen. How many of you love to be generous? Amen. Lift your hands to heaven and say, Father, thank you that I am generous. I love to be generous. In Jesus' name, amen. So let's read the scriptures. The Apostle Paul says, in 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Say it with me this morning. God loves a cheerful giver. Turn to your seatmate
and tell your seatmate, God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. And that's what we're doing now. And this is very important. You see, sometimes you tend to forget taking an offering for preachers, pastors who share the Word of God to you, because you feel that the person has so much money. But it's not a question of whether the pastor or the minister or the preacher who preached to you is rich or poor. What is important is God says we need to bless the man of God whom God used to bless us. Amen. So were you blessed by the preaching this morning? Amen. So now, as they go, and I'd like us to pray before they take our offerings for Pastor Edwin Pacog. And let's pray and say, Father, as a child of God, I am led by the Holy Spirit. And I praise and I thank you that the Holy Spirit is guiding me this morning, leading me to bless Pastor Edwin Pacog and give him what is your will that I give to him. Thank you, Father, that I am doing this in obedience to your word, believing that what I sow is what I will reap. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Hallelujah. And now I'd like us all to stand up from where we are. I invite those of you who are out there watching live on Facebook or on replay to extend your hands to my hands as I release to you the priestly blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face to you and give you his peace. And may the peace of Christ, which surpasses all understanding, the shalom of the Lord God Adonai, be upon you to overflowing in the name of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ our Lord. Amen. Hallelujah.